Hello guys, start tayo, no? So, introduction sa trading journal natin, no? So, tulungan ko kayo kung paano gamitin itong journal, no? So, makita natin dito, ito yung mga category, no? Makita natin sa taas. So, kung paano maglagay ng bagong trade journal natin. Click nyo lang yung new page. So, makita natin sa new page, pwede natin ilagay yung date muna. Sample dito, April 9, lagay natin. Then makikita natin, mapupunta siya sa pinakataas, no? Dito naman pwede natin ilagay yung screenshot na kahit ano. Then ilalagay nyo lang dyan, no? Example screenshot natin to. So lagay nyo yung trades nyo katulad dito. So makita nyo yung mga screenshot natin. Make sure kita yung exchange rate, yung trading system natin sa MT4. Then kung saan tayo nag-entry, no? I-drag nyo lang yung trade history nyo, yung trade. Then i-drag nyo lang sa chart para makita yung entry and exit. So dito example, then click nyo lang tong icon na to, and then lagay nyo yung pang ilan na trading journal. Ito pang 26. So start tayo dito sa anong pair. So meron tayong gold, silver, USD pairs, no? Then ibang currency pair, Nasdaq and Bitcoin, no? So dito example, gold, no? May trade tayo. And meron tayong buy entry. Yung key level is depende yan, no, kung nasaan yung price point, no. Kung magbabay ka, dapat yung key level is nasa below siya, below ng key level, or price hold above key level, no. So makita natin color dito. Kapag green, ibig sabihin buy. If orange, ibig sabihin sell, no. So since buy tayo, dapat green, dapat yan. And dito meron tayong sell, so dapat kulay orange rin to. So makita natin price above key level, maganda mag-sell. So yung market structure naman trending. So mostly yung market structure sa gold ay nagte-trend siya, no. Hindi siya nag-ranging lang. Then setup naman, ito naman yung setup ng trade natin. If naka-align ba sa market structure, no. So dito, since bullish market structure sa gold, continuation trade. So buy entry. Then if magsisell ka naman, lalagay mo dito ay pullback trade, no. For example dito, sa Nasdaq, no, trending siya, then nag-buy. Trending lower yung Nasdaq dito, then nag-buy ka. So ibig sabihin pullback trade to, no, against sa trend, no, na bearish momentum. So dito naman is continuation. Bullish pa rin yung market structure, no. Makita natin kulay green lahat. Yung timing naman, kung anong oras ka nag-entry, kung anong oras ka nag-exit ng trade. So dito mostly gamit natin kung anong oras tayo nag-exit ng trade, no. So example 10:15 na yun, no. So 10 PM tayo nag-exit. So makita mo dito yung timing ng entry natin, no. Makita natin madalas 10 PM tayo nag-exit ng trade, 9 PM, no. So between New York session yan, no. And fundamentals, anong fundamentals in play? Pwede natin ilagay yung trade tension, yung tariff, no. Then result naman. Confirmation naman OS sa trading system yan, yung sa candlestick indicator, no. So oversold yung negative 2, no, sa baba. And overbought naman is ito naman yung positive 2 sa taas. Yung may yellow line, no. Since oversold, kulay green, maganda mag-buy. So makikita mo naka-align lahat ng confirmation natin, kulay green lahat. So maganda mag-buy. So dito naman, example dito sa sell, sa Nasdaq, no. So sell, kulay orange, then overbought, yung confirmation natin kulay orange red. So ayun yung kung paano gamitin yung trading journal natin, no. So makita natin kung saan tayo madalas mag-trade, anong oras. Then dito naman, pwede natin i-check kung mga ilang trades na tayo yung journal natin, 26 na to, no. Example lang naman to.
Then dito, pwede natin ilagay yung screenshot natin, no? Example dito, may mga trade entry tayo dito, no? Gamit yung trading system. Make sure kita yung mga key level and yung mga vertical line, no? Mga horizontal lines sa trading system. So, ayan kung paano gamitin. Sa Notion app, no?